napuntahan ko rin po ngayon, narating ko po ngayon, parte rin naman po siya dahil una po ang walang hanggan, siya po ang nakasama ko doon hanggang nung nag-extra pa lang po kami na rin yung magkasama. So parang parte rin po talaga siya na naging journey At ko saka sa siguro laki, ano, Kinumpirma ni Julia Montes na na-enjoy niya ang bakasyon sa Spain kasama ang rumored partner na si Coco Martin. June 5, 2024 nang mag-post si Coco sa Instagram ng sweet na larawan nila ni Julia sa harap ng Casa Batlló sa Barcelona, Spain. Tinag ni Coco si Julia at nilagyan ng heart emoji ang caption. June 9 nang i-post ni Julia ang isa pang litrato nila ni Coco na kuha rin mula sa Spain, nakatag din si Coco sa post. June 9 ay nag-post uli si Coco ng litrato nila ni Julia magka-holding hands sa tapat ng pamosong Sagrada Familia. Kinilig ang Coco Jules fans, pati mga artista tulad ni Vong Navarro, Dimples Romana, Isabel Oli Prats, E.A. Guzman at Jay Cuenca ay nagkomento ng heart at love struck emojis bilang pahiwatig na natuwa silang makitang magkasama ang low-key couple. Tinanong ng Pep.ph si Julia tungkol dito nang makapanayam siya sa 7th Eddies Awards Night na ginanap sa Grand Ballroom ng Marriott Hotel linggo ng gabi, July 7. Masaya dahil busy din naman siya, deserve niya rin ang makapagpahinga, sabi ni Julia. Dagdag niya, makapagsimba rin, yun yung isa sa na-enjoy namin. Nasang-ayon si Julia na magiging mas solid ang isang relasyon kapag magkasamang nagta-travel sa labas ng bansa. Oo, kahit na siguro sa barkada kapag nagkakasama kayo out of the country, out of town, doon mo mas nakikilala. Masarap lang na kahit papaano sa busy natin, lalo na siya sa Batang Quiapo dahil ang dami niyang hats na piniplay. Nakapagpahinga siya kahit papaano. Yun, blessed kami na kahit paano nagkaroon ng bakasyon. Nanalo si Julia bilang Best Actress para sa pelikulang 5 Breakups and a Romance. Ayon kay Julia, parte si Coco sa journey ng kanyang showbiz career. Lagi naman siyang supportive, lahat naman siguro ng napuntahan ko ngayon, narating ko ngayon, parte naman siya. Una ang walang hanggan, siya ang nakasama ko doon. Hanggang nung nag-e-extra kami ang magkasama, parte rin siya talaga ng naging journey ko. 13 taon na ang nakalipas mula nang una silang magkatambal sa Kapamilya Primetime series na Walang Hanggan. Sa tanong kung may proyekto na pwede silang pagsamahan, bukas dito si Julia. Aniya, abangan ninyo, marami kaming surprises ngayong 2024, so abangan ninyo. Labis ang pasasalamat ni Julia sa pagkapanalo niya bilang Best Actress sa 7th Eddies. Hanggang ngayon hindi ako makapaniwala, sabi ko nga never naman akong umasa, nag-e-expect kapag ganito. Kasi manominate ka lang or masabi lang na napanood ko, gusto ko yung ginawa mo doon, yun palang reward na yun eh. Yung nangyari ngayong gabi, sobrang overwhelming for me. Parang nagkaroon ako lalo ng drive na gumawa pa ng mas marami pang film, serye, para ma-share kung anong mayroon ako. Nominado rin si Catherine Bernardo sa kaparehong kategorya para naman sa pelikulang A Very Good Girl. Nagkatrabaho sina Catherine at Julia sa remake ng Mara Clara noong 2010 at sa pelikulang Way Back Home noong 2011. Masaya si Julia at very proud sa achievements ni Catherine na nanalo namang Best Actress sa FAMAS noong Mayo. Ako sobrang saya ko every time na nakikita ko siya na binibigyan ng parangal, na nominate kami. Ang layo na nung narating namin, yung mga pangarap namin, ako ang pinaka-proud sa kanya. Sabi ko nga, kami ang magkapatid by heart, kami ang magka-love team by heart. Kung ano ang success ng isa, ganun din ang saya ng isa. Hindi yung nakikita ng tao sa social media, pero sobrang supportive si Catherine sa akin. May posibilidad bang magkatrabaho sila ulit? Sagot ni Julia, yes, actually we are really praying and hoping na mayroong magandang project na ibigay sa amin. Iba rin makipag-work sa taong alam mo at mahal mong makatrabaho. Sana hopefully soon mayroong project for us. Mature ang role na ginampanan ni Julia sa 5 Breakups and a Romance, habang out of the box naman ang role ni Catherine sa A Very Good Girl. Sa parte ni Julia, gusto niya ng iba pang mas kakaibang role sa future projects niya. Actually, may dalawang naka-line up na mas matapang doon, mas magandang material, pero dapat abangan ninyo. Actually, open ako sa challenges and siguro yun yung
kung bakit lagi kong nababanggit sa speech ko si Sir Deo kasi yun ang tinuro niya sa akin. Ang tinukoy niyang Sir Deo ay ang namayapang si Deo Edrenal na head ng Dreamscape na content provider ng ABS-CBN. Every time na may challenges, wag kong i-close ang sarili ko sa box. Maging open ako kasi sobrang takot ko talaga. Yun ang problema sa akin. Pero sa nangyari ngayon, parang na-realize ko na kailangan ko talaga i-open ang mga bagay-bagay para masarap ding magtrabaho palagi. Kumpirmado ring magbabalik telebisyon si Julia sa Kapamilya Channel. Ayaw pa niyang magbigay ng detalye tungkol dito pero inamin niyang espesyal ang proyektong ito para sa kanya. Yes, super excited kasi bago pa pumasok ang taon na ito, nasabi na plano na at ngayon ginagawa na siya. Abangan ninyo pag pwede na naming i-announce, baka ma-surprise kayo. Paglalarawan niya sa proyekto. Kakaiba in the sense na espesyal sa akin yung project. Plus yung purpose ng project is very special. Mahirap lang i-disclose pero yun ang dapat abangan kasi marami siyang activity more than the series itself. Sa magandang itinatakbo ng kanyang career at masayang relasyon nila ni Coco, masaya at kontento sa buhay niya si Julia. Sobrang saya ko at sa lahat ng anggulo ng buhay ko. Sa lahat ng blessings, sobrang blessed ko and sobrang happy na kangiting pagtatapos niya. Ulit, good evening. Wala po akong masabi kundi maraming salamat. Kung alam niyo lang po, ako bilang nagtatrabaho po sa ating industriya, manomenado pa lang po yan. Napaka-sarap na po sa pakiramdam, pero ito pong binigay niyo pong parangal ngayon, sobrang nakaka-inspire pa po na lalo pa pong pagbutihan. Magpapasalamat po ako ulit dahil si Direk Irene ang nagpalabas na kung anong nilabas ko sa movie na ito dahil sobrang duwag ko po na tao. Sobrang dami ko pong takot at hindi naniniwala sa kakayanan ko, kaya siya po nagpalabas niyan. Kay Kuya Mac ulit, na siya talaga nag-convince sa akin na gawin talaga to at kayanin ko. Sa lahat-lahat po na naniniwala, gusto ko lang pong pasalamatan kung kanina po ako nagsimula. Kay Tita Lulu, kay Tito Jake, ngayon lang po ako makakapagpasalamat sa inyo. Kay Direk Bobot, sa Going Bulilit, kayo po ang unang nagbigay sa akin ng oportunidad na magkaroon ng mainstay show na hindi na ako papalitan kapag nasa set. Mr. M, ang lagi pong naniniwala rin sa akin at syempre hindi ko pa rin po makakalimutan si Sir Deo sa lahat po ng roles na binibigay niya po sa akin. First adult roles na serious roles na binigay niya po, siya po ang unang naniwala sa akin at syempre po sa aming bosses sa ABS-CBN. CVV, maraming salamat po. At sa mga hindi ko po napasalamatan, pasensya na po, pero bukod mula po sa aking puso, maraming salamat. Sa pamilya ko, mahal na mahal ko kayo ulit. Maraming salamat po.